Nagpakita pa talaga sila sa akin na naka-69 hanggang sa Dear Ate Vine, lagi po akong nanonood ng mga video mo at nakaka-relate po dahil halos may kaparehas na pangyayari sa buhay pag-ibig ko na naging dahilan kung bakit naging single mama ko ngayon. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ruby, 43 years old. May isang anak, kasal, pero ako na ang nagpaugbaya. O-few po ako sa bansang hindi ko na lang sasabihin. Bago kami ikasal ng aking ex-hubby ko, 2 years pa kaming magjowa. Siya yung atat na atat akong pakasalan. Kahit sabihin ko na magsama na lang kami at huwag na magpakasal. Pero ayaw niya pumayag, gusto talaga niya na may kasal kami. Baka daw makahanap pa ako ng iba. Kaya makalipas ang 6 na buwan ay ikinasal na kami. Dumating noon ang aking matalik na kaibigan, galing siya sa ibang bansa at siya ang aking maid of honor, tawagin niyo na lang sa pangalang Edna. First time din siya na meet ni ex-hubby. At sa mismong sa catering reception na namin, ipinakilala ko si Edna kay ex at magkakilala pala sila. Sabi nila nagkakilala daw sila sa isang friend na may kasiyahan. Thankful ako dahil close na pala sila. Fast forward, noong nagbuntis ako sa aking anak, si Edna ang nag-prepare ng aming baby shower. Doon napapansin ko na malapit na talaga sila sa isa't isa. Dahil bawal ako uminom. Kaya sila ang always magkasama at umiinom. Hinayaan ko na lang iyon. Habang nagbubuntis ako, tumira ako sa mga magulang ko dahil may sila ng pagbubuntis ko, 3 oras ang biyahe mula sa amin. Tuwing Sabado napunta naman si ex para puntahan ako. Hanggang sa nanganak na ako. Masaya naman si ex-hubby sa paglabas ng baby namin. Kahit anong pagdududa sa ex ko, wala talaga akong napansin. Hanggang sa bininyagan na ang anak namin at ninang pa rin si Edna. Noong nag-2 taon gulang ang anak ko, pinaalagaan ko na siya sa mama ko para makapag-focus na ako sa trabaho ko. Para makaipon na ulit, ang trabaho ko ay isang supervisor sa isang garments company kaya mostly gabi na nauwi. Ang ex ko naman ay sa bangko nag-work kaya 5 out na siya. Si ex ang nag-aasikaso ng dinner sa gabi at ako naman ang nag-aasikaso sa umaga. Wala naman nagbago, wala akong napansin. Maliban sa isang gabi, may bagyo noon, nasa work pa ako. At biglang nagpa-cancel na overtime dahil may bagyo. Nasabi ko na kay ex-hubby na 10 PM ang out ko. Pinauwi kami ng 7 PM, pagdating ko sa bahay mga 8 na rin iyon. Sobrang lakas na ulan nung time na yon. Pagpasok ko ng bahay, diretso ako sa kusina, nakita ko may pagkain sa mesa na katatapos lang kumain. 2 pinggan, may bote pa ng alak. Inisip ko baka nag-inom sila ni Edna. Na never naman nilang ginagawa dito sa bahay. Wala sa salas, wala naman sa garden, ang sasakyan nasa labas. Dumaretso ako ng kwarto namin. Hindi pa man ako nakakapagbukas ng pinto, ay rinig ko na ang mga ungol na galing sa loob ng kwarto namin. Habang pinapakinggan ko, tumutulo ang luha ko. At binuksan ko dahan-dahan wala sila sa kama. Nasa baba sila kaya hindi nila pansin na may tao na. Nang lumapit ako, sobrang gulat ko at galit dahil naka-69 pa talaga sila, yung bagay na kahit kailan ay hindi ko pa nagawa sa asawa ko. Sabay wika ko, tapusin nyo na yan. Ang tagal nagulat sila at huminto sa ginagawa nila. Sa galit ko, nilapitan ko si Edna, pinagsasampal ko, sa bunot, at kung ano-ano pa, muntik ko nang hindi kayanin sa sobrang sakit. Doon ko lang nalaman, simula pala nung nagkita sila nung una pa lang, may nangyari na sa kanila. At nagpatuloy ang ginagawa nila sa mahabang panahon. Kaya kahit nakasal kami, ako ang umalis, sinabihan pa ako ng ex-hubby ko pag ako umalis wag na raw ako babalik dahil hinding-hindi daw niya ako susundan or susuyuin, umuwi ako sa amin. Imbis na humingi ng sorry ang ex ko, hindi na siya nagpakita sa aming mag-ina. Para makamove on ako, nag-abroad na lang ako. Dito sa abroad naka-move on ako. At maghihipon ako para sa amin ng anak ko. Hanggang dito na lang. Marami pong salamat.